Lagabog. Iyon ang tunog ng nabasag na pinggan sa mamahaling marmol na sahig ng mansyon ng mga almaryo. Kasabay ng pagkalat ng bubog sa sahig ay ang mabilis na pagkalat ng takot sa buong katauhan ni Rina. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang unti-unting panginginig ng kanyang mga tuhod habang ang lahat ng mga mata sa eleganteng hapagkainan ay napako sa kanya. Pero wala siyang pakialam sa ibang mga mata. Ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ni Doña Felicidad Almario. Matalim, malamig, at tila ba kayang tumagos sa kanyang kaluluwa upang husgahan ang bawat piraso nito. Ito ang unang araw niya bilang katulong sa mansyon at sa tingin niya, ito na rin ang magiging huli. Kanina lang, bago ang insidente, tahimik lang siyang nakatayo sa isang sulok, pinapanood ang pamilyang pinagsisilbihan. Si Sir Lorenzo, ang amo niyang lalaki, ay pilit nang ngumingiti. Si Ma'am Amara naman, ang asawa nito, ay halatang pinipigilan ang sarili na maging komportable. Buntis si Ma'am Amara, malaki na ang tiyan, pero sa bawat kilos niya ay may pag-iingat na para bang natatakot siyang makabasag ng hindi nakikitang plorera. At si Doña Felicidad, siya ang reyna sa kabisera ng hapagkainan. Bawat salita niya ay batas, bawat tingin niya ay utos. Amara, ano ba namang klaseng pagkain yan? Biglang tanong ng Donya, ang boses ay hindi malakas, pero puno ng lason. Nakaturo ang kanyang nguso sa maliit na platito ng hilaw na mangga at bagoong sa tabi ng plato ni Amara. Para kang hindi isang almaryo, pagkain ng mahirap yan. Nakita ni Rina kung paano napayuko si Amara. Ang kaninang pilit na ngiti sa labi nito ay tuluyang naglaho. Ma, naglilihi lang po si Amara. Mahinang sabi ni Lorenzo, sinusubukang ipagtanggol ang asawa. Isang matalim na tingin mula kay Doña Felicidad ang agad na nagpatahimik kay Lorenzo. Bumalik ito sa pagkain at sa isang iglap, ang malawak na hapagkainan ay napuno ng nakabibinging katahimikan. Tanging ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa plato ang maririnig. Doon nagsimulang manginig ang mga kamay ni Rina. Sa sobrang awa niya para kay Amara, hindi niya namalayan ang panginginig ng kanyang mga daliri habang inaayos ang mga platito sa tray. At sa isang maling galaw, nahulog ang pinggan. At ngayon, heto siya, sentro ng atensyon. Hinihintay ang hatol mula sa reyna. Pasensya na po, Donya. Pasensya na po. Nanginginig niyang sabi. Hindi siya sinagot ni Doña Felicidad. Sa halip, ang mga mata nito ay bumaling kay Amara. Tingnan mo ang ginawa mo. Pati ang mga katulong ay natataranta sa mga kahibangan mo. Pero sa gulat ni Rina, isang mahinahong boses ang sumagot. Hayaan niyo na po siya, Mama, sabi ni Amara. Itinaas ang kanyang paningin mula sa plato. May bakas ng luha sa kanyang mga mata, pero may tapang sa kanyang boses. Bago lang po si Rina. Aksidente lang po ang nangyari. Iyon ang unang beses na may sumagot kay Doña Felicidad. Natigilan ang matanda. Tiningnan niya si Amara, pagkatapos ay si Rina. Linisin mo yan. Malamig na utos ng Donya kay Rina bago tumayo at iwanan ang hapagkainan. Sumunod si Lorenzo sa ina. Iniwan si Amara na mag-isa. Gabi. Matapos linisin ang kusina, nakita ni Rina si Amara na tahimik na nakaupo sa isang bench sa hardin. Hinahaplos ang malaki nitong tiyan habang humihikbi. Ang eksena ay parang isang punyal na tumusok sa puso ni Rina. Hindi siya nagdalawang isip. Pumasok siya sa kusina, nagpainit ng isang basong gatas at dinala iyon sa hardin. Ma'am Amara, mahina niyang tawag. Nagulat si Amara at mabilis na pinunasan ang kanyang mga haluha. Rina, bakit gising ka pa? Para po sa inyo, sabi ni Rina, inaabot ang baso ng gatas. Pampakalma daw po ito, sabi ng nanay ko. Tinitigan siya ni Amara ng ilang segundo, pagkatapos ay isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang tunay na ngiti.
Ito ang unang pagkakataon mula nang tumapak si Rina sa mansyon na isang tototong ngiti ang isinukli sa kanya. Salamat, Rina, sabi ni Amara. Tinatanggap ang gatas. Walang nagsalita sa pagitan nila. Hinintay ni Rina na maubos ni Amara ang gatas bago siya bumalik sa kanyang maliit na kwarto sa likod ng bahay. Habang nakahiga sa kanyang kama, iniisip ni Rina ang kanyang pamilya sa Bohol. Naisip niya na kahit gaano kahirap ang buhay doon, mas masaya sila. Walang lason sa kanilang mga hapagkainan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, dala ang imahe ng malungkot na mukha ni Ma'am Amara. Ilang oras ang lumipas. Sa kalaliman ng gabi, nagising si Rina sa isang tunog. Hindi ito sigaw. Ito ay isang pigil, ngunit puno ng sakit na daing. Nagmumula iyon sa kwarto ni na Sir Lorenzo at Ma'am Amara. Nagsimula ito sa isang matinding kirot. Isang kirot na tila sabay-sabay na hinihiwa at pinipiga ang kanyang sinapupunan. Napadaing si Amara at ang daing na yon ang gumising kay Lorenzo. Ang sumunod na mga pangyayari ay malabo, isang mabilis at nakalilitong pagkakasunod-sunod ng mga nag-aalalang boses, mga aninong gumagalaw, at ang paulit-ulit na pagbulong ni Lorenzo sa kanyang tenga na magiging maayos ang lahat. Pero alam ni Amara na hindi. Masyado pang maaga. Kulang pa sa buwan ang kanyang dinadala. Habang buhat-buhat siya ni Lorenzo palabas ng mansyon, narinig niya ang boses ni Doña Felicidad. Walang bakas ng pag-aalala, tanging inis at paninisi. Sinabi ko na sa'yo, Amara, ang kahinaan ng katawan mo ang magpapahamak sa apo ko, sabi ng matanda mula sa loob ng sasakyan. Nasa front seat ito habang si Amara ay nakahiga sa likod. Ang ulo ay nasa kandungan ni Lorenzo. Bawat lubak sa kalsada ay nagdudulot ng panibagong bugso ng sakit. Gusto niyang sumigaw, magmakaawa na tumigil na ang biyena niya, pero wala nang natitirang lakas sa kanya. Ang bawat salita ng Donya ay karagdagang lason na sumasabay sa sakit na kanyang nararamdaman. Ang biyahe papuntang ospital ang pinakamahabang biyahe sa kanyang buhay. Pagdating nila, ang lahat ay naging mas mabilis. Mga nurse na tumatakbo, ang malamig na metal ng stretcher, ang matinding liwanag ng mga ilaw sa emergency room. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Lorenzo. Ayaw bumitaw. Dito na lang po kayo, sir, sabi ng isang nurse kay Lorenzo. Hindi. Sasama ako sa asawa ko. Sir, kailangan po naming magmadali. At bago pa man niya mapigilan, dinala na siya ng mga ito sa isang silid na puno ng mga aparato. Ang huli niyang nakita ay ang nag-aalalang mukha ng kanyang asawa bago sumarado ang pinto. Naramdaman niya ang tusok ng karayom, ang pagkabit ng kung ano-ano sa kanyang katawan. May mga boses sa paligid niya pero hindi niya maintindihan. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang sakit. Isang walang katapusang sakit. At pagkatapos, isang matinding pag-iri, isang huling bugso ng lakas at katahimikan na wala ang sakit. Ngunit ang pumalit dito ay isang nakabibinging kawalan. Hinanap ng kanyang mga tainga ang isang tunog, ang iyak na dapat niyang marinig, ang unang iyak ng kanyang anak. Pero wala. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Nakita niya ang doktor na may hawak sa isang maliit, hindi gumagalaw na katawan. Nakita niya ang pag-iling ng ulo nito. Nakita niya ang awa sa mga mata ng mga nurse. Dinala siya pabalik sa isang pribadong silid. Nandoon si Lorenzo at si Doña Felicidad. Tumakbo si Lorenzo sa kanya, niyakap siya ng mahigpit. Amara, mahal ko. Umiiyak niyang sabi, pero hindi na naramdaman ni Amara ang yakap. Ang mundo niya ay gumuho. Ang mga kulay ay naglaho. Tanging ang itim at puti ng pighati ang natira. Pumasok ang doktor. Ang mukha nito ay seryoso at malungkot. I'm sorry, Mr. and Mrs. Almario, sabi ng doktor sa mababang boses. We did everything we could. The baby was too premature. Wala na pong senyales ng buhay.
Gumuho ang mundo ni Amara sa pangalawang pagkakataon. Isang sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang sigaw na puno ng sakit, ng pagkawala, ng tanong na, bakit? Niyakap siya ni Lorenzo. Pareho silang umiiyak. Dalawang taong nawalan ng kanilang pangarap sa isang iglap. Sa gitna ng kanilang pagdadalamhati, sa gitna ng katahimikan ng silid na puno ng dalamhati, isang maliit na boses ang bumasag sa lahat. Sir, napatingin si Amara sa pamamagitan ng kanyang mga luhang mata sa pinanggalingan ng boses. Nakatayo sa may pintuan si Rina, ang bago nilang katulong. Ang mukha nito ay puno ng awa, ang mga kamay ay nanginginig. Hindi siya pinansin ni Lorenzo, pero muling nagsalita si Rina, mas malakas ng kaunti, may halong pagmamakaawa. Sir, bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Itinuro po ito ng nanay ko sa probinsya para po sa mga sanggol na di humihinga. Tumingin si Doña Felicidad kay Rina na para bang nababaliw ito. Ano ang pinagsasasabi mo? Umalis ka nga rito. Pero hindi gumalaw si Rina. Ang mga mata niya ay nakapako kay Lorenzo. Puno ng isang kakaibang determinasyon. Tumingin si Lorenzo sa kanyang anak na nakabalot ng puting kumot sa isang maliit na kama sa tabi. Pagkatapos ay tumingin siya sa desperadong mukha ni Amara. At sa huli, tumingin siya kay Rina. Wala nang pag-asa, wala nang mawawala. Sa gitna ng kanyang sariling pagkasira, kumapit si Lorenzo sa pinakamaliit na sinag ng isang imposibleng posibilidad. Gawin mo, narinig ni Amara na sabi ng kanyang asawa. Ang boses ay basag at puno ng sakit. Gawin mo ang lahat. Walang pumapasok na hangin sa mga baga ni Lorenzo. Nakatayo siya na parang isang estatwa, pinapanood ang isang eksenang hindi dapat nangyayari sa loob ng isang modernong ospital. Ang kanyang ina ay nasa isang sulok, bumubulong ng mga salitang tulad ng kababawan at kahibangan. Si Amara ay nasa kama. Ang mga mata ay nakapikit na muli. Tila ba ayaw nang masaksihan ang katapusan ng munting pag-asang ito at si Rina ang kanilang bagong katulong. Hinubad nito ang kanyang manipis na jacket. Inilantad ang simple niyang sando. Maingat niyang kinuha ang maliit at walang buhay na katawan ng anak ni Lorenzo mula sa nurse na nag-aatubili. Inilapit niya ang sanggol sa kanyang dibdib, balat sa balat. Isang kamay niya ang sumuporta sa ulo ng sanggol. Ang isa naman ay marahang humaplos sa munting likod nito, paikot-ikot, na may kasamang maliliit at ritmikong pagpindot. Walang salitang namumutawi sa bibig ni Rina. Ang tanging nakikita ni Lorenzo ay ang matinding konsentrasyon sa mukha nito. Isang konsentrasyon na may kasamang pananampalataya. Lumipas ang 1 minuto. Walang nangyari. 2 minuto. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ungot ng pagkayamot mula kay Doña Felicidad. Nagsimulang bumigay ang puso ni Lorenzo. Isa itong pagkakamali. Isang desperadong pagsubok na lalo lang nagpapabigat sa lahat. At nang akma na niyang sasabihin kay Rina na tumigil na, mayroon siyang nakita. Isang maliit na paggalaw, ang pagkurba ng isang munting daliri. Pagkatapos, isang maliit na singhap. Mahina, halos hindi marinig. Inakala ni Lorenzo na guni-guni niya lang iyon, pero sinundan iyon ng isa pa. Mas malakas ng kaunti. At pagkatapos, isang mahinang tunog ang kumawala mula sa sanggol. Isang tunog na naging isang manipis, garalgal na iyak. Bumagsak ang lahat ng pader na nakapalibot sa puso ni Lorenzo. Ang iyak na yon, kahit gaano kahina, ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong buhay niya. Tila nagising ang buong silid. Ang mga nurse ay natigilan. Napabangon si Amara. Ang mga mata ay gulat na gulat at puno ng hindi makapaniwalang pag-asa. Humakbang si Lorenzo palapit. Nakita niya ito ng malinaw. Ang dibdib ng kanyang anak. Ang munting si Nico. Umaangat at bumababa. Humihinga.
Umiiyak ito. Buhay ito. Hindi na niya napigilan ang sarili. Sa sobrang tuwa at pasasalamat, niyakap niya si Rina. Ang katulong na kanina lang ay parang anino sa kanilang mansyon. Salamat, bulong niya. Ang boses ay basag dahil sa mga luhang bumabagsak sa kanyang mga mata. Rina, salamat, salamat. Naramdaman niya ang pagkagulat ni Rina sa yakap niya. Pero hindi siya bumitaw. Sa sandaling iyon, hindi siya ang amo at hindi ito ang katulong. Sa sandaling iyon, si Rina ang anghel na nagbalik ng kanyang mundo. Nang bumitaw siya, puno ng ngiti ang kanyang mukha. Lumingon siya sa kanyang ina, handa nang ibahagi ang milagrong ito. Ma, nakita niyo? Buhay siya. Buhay ang apo niyo. Ngunit ang nangiti sa mga labi ni Lorenzo ay unti-unting naglaho. Ang mukha ni Doña Felicidad ay hindi nagpapakita ng galak. Hindi rin ito nagpapakita ng ginhawa. Ito ay isang matigas na maskara at ang mga mata nito ay nakatutok kay Rina. Isang tingin na malamig, matalim, at puno ng isang emosyong hindi maintindihan ni Lorenzo. Pagkasuklam, inggit. Isang katulong lang yan, malamig na sabi ni Doña Felicidad. Ang boses ay sapat lang para marinig nilang dalawa. Baka tsamba lang. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Dumating ang mga doktor at nurse, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Kinumpirma nila ang mga vital signs. Stable, mahina, pero stable. Isang milagro, sabi nila. Ngunit hindi na yon narinig ni Lorenzo. Ang tanging naririnig niya ay ang mga salita ng kanyang ina na umuulit-ulit sa kanyang isipan. Tsamba lang. Habang kinukuha ng mga nurse si Nico para ilagay sa incubator at habang si Amara ay umiiyak sa tuwa, lumapit si Doña Felicidad sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi pa rin inaalis mula kay Rina, na ngayon ay tahimik na nakatayo sa isang sulok, tila ba bumalik sa pagiging isang anino. Pauwiin mo na yan, utos ng kanyang ina. Ang boses ay walang emosyon ngunit puno ng awtoridad. Hindi na siya kailangan dito. Inggit. Iyon ang salita. Isang salitang pangit. Isang salitang hindi kailanman inamin ni Doña Felicidad na nararamdaman niya para sa kahit sino. Siya si Felicidad Almario. Ang mga tao ang naiinggit sa kanya, hindi siya ang naiinggit sa kanila. Ngunit habang nakaupo siya sa kanyang malambot na silya sa loob ng marangyang silid-aklatan ng mansyon, ang imahe ni Rina ay hindi maalis sa kanyang isipan. Ang imahe ng isang hamak na katulong na may hawak sa kanyang apo na nagbibigay buhay dito sa paraang hindi nagawa ng siyensya. Ang imahe ng pasasalamat sa mga mata ng kanyang anak na si Lorenzo, isang pasasalamat na dapat ay para sa kanya. Isinara niya ng mariin ang kanyang mga mata at isang alaala ang biglang sumulpot mula sa kadilimang matagal na niyang ibinaon. Isang batang Felicidad, hindi pa Almario, mahina, duguan, at nasa bingit ng kamatayan matapos isilang si Lorenzo. Nasa isang maliit na klinika sila sa isang probinsya, malayo sa kabihasnan, dahil inabutan sila roon ng isang bagyo. Sinabi ng doktor na wala ng pag-asa. Masyadong maraming dugo ang nawala. Ngunit isang matandang hilot, isang babaeng amoy lupa at mga halamang gamot ang pumasok sa silid. May ginawa itong mga ritual, mga dasal na hindi niya maintindihan at ipinainom sa kanya ang isang mapait na sabaw. Kinabukasan, buhay pa siya. Naramdaman niya ang hiya, ang kahihiyan na ang buhay niya, ang buhay ng isang mayaman at edukadang babae ay nadugtungan ng isang matandang manggagamot na hindi marunong bumasa. Bago sila umalis, binigyan niya ng makapal na sobre ng pera ang hilot na may kasamang isang babala. Kalimutan mo na nangyari ito at itinago niya ang sikretong yon sa loob ng 30 taon. Ang ginawa ni Rina ay hindi isang milagro para sa kanya. Ito ay isang paalala.
Isang sampal mula sa nakaraan na nagsasabing kahit gaano pa siya kayaman o kapangyarihan, minsan ay kinailangan niyang umasa sa kababawan ng mga taong mababa pa sa kanya. At ngayon, ang kanyang manugang si Amara ay may utang na loob sa isang katulad ng hilot na yon. At ang kanyang anak, si Lorenzo, ay tinitingnan ang katulong na iyon na para bang ito ay isang santa. Hindi, hindi niya papayagan. Kailangan niyang sirain si Rina. Kailangan niyang patunayan sa lahat at sa kanyang sarili na ang ginawa nito ay isang tsamba lamang, isang pagkakataon na walang halaga. Nagsimula siya sa maliliit na bagay. Isang umaga, habang naglilinis si Rina sa sala, sinadya niyang maiwan ang kanyang pitaka sa ibabaw ng isang mesa. Maya-maya bumalik siya at sinabing, "Parang nabawasan ng pera ko rito." Hindi niya direktang inakusahan si Rina, ngunit ang tingin niya sa dalaga, sa harap ng iba pang mga kasambahay, ay sapat na. Nagsimula ang mga bulungan. Nag-utos siya sa kusinera. Huwag mong hahaluan ng ulam ng pamilya ang pagkain ng mga katulong, lalo na yung isa. Nagsimulang iwasan si Rina ng ibang mga kasambahay para siyang may ketong, isang multo sa loob ng bahay na pinagsisilbihan niya. Nakita ni Doña Felicidad ang lahat ng ito at nagdulot ito sa kanya ng isang malamig na kasiyahan, ngunit alam niyang hindi ito sapat. Kailangan niya ng isang bagay na mas malaki. Isang bagay na tuluyang magpapatalsik kay Rina, hindi lang mula sa mansyon, kundi pati na rin sa alaala ng kanyang pamilya. Ipinatawag niya ang kanyang malayong pamangkin, si Tito Marcelo. Isang lalaking baon sa utang at laging lumalapit sa kanya para humingi ng tulong. Isang taong madaling utusan. "Marcelo, may ipapagawa ako sa iyo," sabi niya nang makarating ito. Ang boses niya ay malambing, ngunit ang mga mata ay matalim. "Isang maliit na pabor lamang para sa iyong paboritong tita." Nakita niya ang kislap ng pagkagahaman sa mga mata ni Marcelo. Alam niyang nakuha na niya ang kanyang tauhan. Gabi na. Mula sa bintana ng kanyang silid, nakita ni Doña Felicidad ang isa pang eksena sa hardin. Si Amara, na medyo malakas na, ay palihim na lumabas ng bahay. Sa kamay nito ay may dala itong isang plato ng pagkain na nakabalot sa napkin. Inabutan niya ito kay Rina na tahimik na nakaupo sa dilim. Narinig niya ang mahinang bulong ni Amara na dinala ng hangin. "Salamat, Rina. Utang ko sa iyo ang buhay ng anak ko." Kumuyom ang mga palad ni Doña Felicidad. Ang mga kuko niya ay bumaon sa kanyang balat. Ang mga binhi ng galit na kanyang itinanim ay nagsisimula ng tumubo at malapit na itong mamunga ng isang masamang plano. May mali. Ilang linggo nang nararamdaman ni Lorenzo ang bigat na iyon sa hangin ng mansyon. Isang tensyon na hindi maipaliwanag, ngunit ramdam na ramdam niya sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Nakikita niya kung paano naging anino si Rina, umiiwas sa lahat, laging nakayuko. Nakikita niya ang mga pasimpleng tingin ng ibang mga kasambahay sa dalaga, mga tinging puno ng hinala. At higit sa lahat, nakikita niya ang malamig na kasiyahan sa mga mata ng kanyang ina sa tuwing napapadaan si Rina. Si Amara naman ay nagiging palaban sa sarili nitong paraan. Palihim itong nag-aabot ng pagkain kay Rina kapag naririnig niyang may masamang sinasabi ang kanyang ina tungkol sa dalaga. Mahinahon, ngunit may diin niyang sinasabi, "Mama, utang po natin sa kanya ang buhay ni Nico." At si Nico, ang kanyang munting milagro, ay lumalakas araw-araw sa nursery, tila walang kamalay-malay sa digmaang namumuo sa paligid niya. Isang hapon, umuwi si Lorenzo nang mas maaga kaysa sa inaasahan. Pagpasok niya sa nursery, naabutan niya ang ina na nakatayo sa tabi ng kuna ni Nico. May ginagawa ito sa maliit na dekuryenteng duyan na nakakabit sa kuna. "Ma, anong ginagawa niyo?" tanong niya. Nagulat si Doña Felicidad. Mabilis nitong ibinaba ang kamay. "Ah, Lorenzo anak, nandyan ka na pala. Tinitingnan ko lang itong duyan
Parang may sira. Kinabahan si Lorenzo. Hindi niya gusto ang nakita niya. Lumapit siya para tingnan ng mas maigi ang duyan. Maayos naman po, ma. Bago pa ito. Tingnan mo, sabi ng donya, itinuturo ang wire na nakasaksak sa pader. Parang nagagalaw. Baka depektibo. Delikado para sa apo ko. Kinabukasan, habang nasa trabaho, hindi mapakali si Lorenzo. May kung anong bumabagabag sa kanya tungkol sa duyan. Pag-uwi niya ng tanghali para kumain, sinadya niyang dumaan sa nursery. Wala ang kanyang ina. Maingat niyang sinuri ang wire ng duyan at doon niya nakita. Isang maliit na hiwa sa goma na bumabalot sa wire, halos hindi mapapansin. Hindi ito mukhang depekto. Mukha itong sinadya. Mukhang ginamitan ng maliit na kutsilyo o blade. Nanlamig ang buong katawan niya. Hindi niya gustong isipin kung sino ang may kakayahang gawin iyon. Pero isa lang ang taong huli niyang nakita, malapit sa kuna. Gabi na nang harapin siya ni Amara sa kanilang silid. Lorenzo, nakita mo ba kung paano tratuhin ng mama mo si Rina kanina? Mahinang sabi ni Amara, ang boses ay puno ng pighati. Pinaglinis niya ng buong garahe kahit umuulan. Nagkasakit na yata ang bata. Hindi sumagot si Lorenzo. Nakatitig lang siya sa kawalan. Lorenzo, nakikinig ka ba? Sabi ni Amara, hinawakan ng braso niya. Hindi na ito tama. Natatakot ako para kay Rina. Natatakot ako para sa atin. Wala ka bang gagawin? Ang mga salitang yon ay tumama sa kanya ng mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Wala ka bang gagawin? Buong buhay niya, umiiwas siya sa komprontasyon. Laging sinusubukang pagbigyan ng lahat, lalo na ang kanyang ina. Ngunit ngayon, hindi na ito tungkol sa kapayapaan sa loob ng bahay. Tungkol na ito sa kaligtasan ng mga taong mahal niya. Tumingin siya sa mga mata ni Amara at pagkatapos ay sa sarili niyang refleksyon sa salamin. Nakita niya ang isang duwag at sa sandaling iyon, nagpasya siyang tapusin na iyon. May gagawin ako, sabi niya. Ang boses ay matatag sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo. Kinabukasan, nagpaalam siya sa kanyang ina. Ma, may importante lang akong meeting sa isang kliyente. Baka gabihin ako ng sobra. Pero hindi siya sa isang meeting pumunta. Pumunta siya sa opisina ng isang high-tech security solutions company. Kailangan ko ng mga camera, sabi niya sa ahente. Iyong pinakamaliit, iyong halos hindi nakikita, at kailangan kong ma-access ang video feed mula sa cellphone ko, kahit nasaan ako. Nang gabing iyon, habang ang buong mansyon ay mahimbing na natutulog, dalawang lalaking nakauniporme ang tahimik na pumasok sa bahay, kasama si Lorenzo. Nagtrabaho sila na parang mga anino. Nagkabit sila ng mga maliliit na kamera sa mga sulok ng sala, sa itaas ng hagdanan, sa pasilyo, at ang pinakaimportante, isang halos invisible na kamera sa loob ng nursery, nakatutok sa kuna ni Nico. Nang matapos ang lahat at makaalis na ang mga technician, hindi bumalik sa kanyang silid si Lorenzo. Lumabas siya at sumakay sa kanyang kotse na nakaparada sa labas ng gate. Binuksan niya ang isang bagong app sa kanyang cellphone. Ilang sandali lang, ang screen ng telepono niya ay nahati sa 6 na maliliit na bintana. Bawat isa ay nagpapakita ng isang live feed mula sa iba't ibang bahagi ng kanyang sariling bahay. Ang kanyang tahanan ay naging isang entablado at siya, sa unang pagkakataon, ang manunood na nakakaalam sa lahat. Tinitigan niya ang mga screen, ang mga anino, sa loob ng tahimik na mansyon. Isang malamig na determinasyon ang gumapang sa kanyang puso. Ngayon, bulong niya sa sarili. Ngayon, malalaman ko ang lahat. Ang bawat araw sa mansyon ng mga almaryo ay parang paglalakad sa isang manipis na alambre. Iyon ang laging nasa isip ni Rina. Isang maling galaw, isang maling salita, at mahuhulog siya sa bangin ng galit ni Doña Felicidad. Naramdaman niya kung paano siya iwasan ng mga ibang kasambahay.
Naririnig niya ang kanilang mga bulungan kapag siya ay nakatalikod. Para siyang isang multo, gumagalaw sa loob ng bahay pero hindi talaga parte nito. Ang tanging nagpapatatag sa kanya ay ang mga ngiti ni Ma'am Amara at ang tahimik na pagtulog ng munting si Nico. Sila ang kanyang dahilan para magtiis. Isang araw, habang abala siya sa pag-aayos ng mga bulaklak sa florera sa sala, isang boses ang bumasag sa katahimikan. Magaling, napakagaling. Napalingon si Rina. Nakatayo roon si Tito Marcelo, ang pamangkin ni Doña Felicidad, na may malawak na ngiti sa labi. Ito ang unang pagkakataon na kinausap siya nito ng direkta. Dati, para lang siyang hangin dito. Ano po, sir? Naguguluhang tanong ni Rina. Ang sabi ko, magaling ka. Ulit ni Tito Marcelo, lumalapit sa kanya. Alam mo, Rina, ikaw ang guardian angel ng pamilyang ito. Huwag mong papansinin ang sinasabi ng iba. Isang bayani ang tingin namin sa'yo. Natigilan si Rina. Ang mga salitang yon ay parang malamig na tubig sa isang nauuhaw na lalamunan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, may pumuri sa kanya. May nakakita sa kanya. Sa salamat po. Yun lang ang naisagot niya. Dahil diyan, patuloy ni Tito Marcelo, may munti akong regalo para kay Amara bilang pasasalamat sa pagdating ni Nico. At gusto kong ikaw ang maging parte nito. May ipinakita itong isang magandang kahon na nakabalot sa mamahaling papel. Tulungan mo ako. Nasa kotse ko kasi yung talagang laman nito. Medyo mabigat. Samahan mo ako sa labas, pero isama mo na rin si Nico para sorpresahin natin ang kanyang mami. Nag-alinlangan si Rina. May kung anong bumubulong sa kanyang isipan na mag-ingat. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Pero mas malakas ang pagnanais niyang patunayan ang kanyang sarili, na makuha muli ang tiwala ng lahat. Napatingin siya sa hagdanan. Pababa si Amara. Karga-karga si Nico. O tito, napadalaw ka. Bati ni Amara. Oo, iha. May sorpresa kami ni Rina para sa'yo. Masayang sabi ni Tito Marcelo. Hihiramin ko lang sandali itong si Pogi at si Rina. May kukunin lang kami sa kotse ko. Kinuha ni Tito Marcelo si Nico mula kay Amara at maingat na ibinigay kay Rina. Ngumiti si Amara sa kanya. Isang ngiting puno ng tiwala. Ang nangiting iyon ang nagpawi sa lahat ng pag-aalinlangan ni Rina. Kung nagtitiwala si Mama Amara, dapat din siyang magtiwala. Tumango si Rina. Sige po, sir. Habang bitbit niya ang natutulog na si Nico, sumunod siya kay Tito Marcelo palabas ng mansyon. Mainit ang sikat ng araw ngunit sa hindi malamang dahilan, isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang batok. Binuksan ni Tito Marcelo ang pinto sa likod ng kanyang mamahaling sasakyan. Diyan ka muna umupo, Rina. Habang kinukuha ko yung regalo sa compartment sa likod, baka magising si Nico sa init. Sumunod si Rina. Maingat siyang umupo sa malambot na upuan ng kotse, yakap-yakap ang sanggol. Tumingin siya sa labas, hinihintay si Tito Marcelo. Ngunit sa halip na pumunta ito sa likod ng sasakyan, mabilis nitong isinara ang pinto kung saan siya nakaupo. Isang malakas na clack, ang tunog ng pinto na biglang nilock. Naghihintay si Amara sa sala, may ngiti sa kanyang mga labi. Ilang linggo nang madilim ang ulap sa kanilang tahanan. At ang munting sorpresa ni Tito Marcelo ay parang isang sinag ng araw. Masaya siya para kay Rina. Sa wakas, may isang miyembro ng pamilya, bukod sa kanya at kay Lorenzo, na kumikilala sa kabutihan ng dalaga. Ilang minuto ang lumipas, nagsimula siyang magtaka kung nasaan na sila. Maya-maya, bumukas ng malakas ang pinto ng mansyon. Pumasok si Tito Marcelo, tumatakbo. Ang mukha niya ay puno ng pagkasindak, ang damit niya ay bahagyang gulanit, at ang buhok niya ay magulo. Tulong! Sigaw niya, ang boses ay nanginginig. Amara, tulungan mo ako! Napatayo si Amara. Ang puso niya ay biglang kumabog ng mabilis. Tito, anong nangyari?
Nasaan si Rina? Nasaan ang anak ko? Humingal si Tito Marcelo. Tila hirap na hirap makahinga. Ang bata, si Nico. Anong nangyari kay Nico? Sigaw ni Amara. Ang takot ay nagsisimula nang gumapang sa kanyang lalamunan. Kinuha niya. Humagulgol si Tito Marcelo. Pinagtulungan nila ako. May isa pang lalaki. Tinulak nila ako, Amara. Itinakbo ni Rina si Nico. Itinakbo niya gamit ang kotse ko. Hindi. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Amara. Hindi. Hindi totoo ito. Hindi si Rina. Hindi niya iyon magagawa. Ngunit ang ebidensya ay nasa harap niya. Ang takot sa mukha ni Tito Marcelo, ang kawalan ng kanyang anak, ang pagkawala ni Rina. Tito, nagsisinungaling ka, sabi ni Amara. Kahit ang sarili niyang boses ay nagdududa. Mula sa itaas ng hagdanan, bumaba si Doña Felicidad. Ang mukha ay isang perpektong maskara ng pag-aalala. Anong kaguluhan ito, Marcelo? Tita! Sabi ni Tito Marcelo, lumapit sa matanda. Kinidnap ni Rina ang apo niyo. Ang mga salitang iyon ay parang isang bomba na sumabog sa loob ng tahimik na mansyon, naglabasan ng ibang mga kasambahay. Ang bulungan ay naging hayagang sigawan. Kinuha ni Doña Felicidad ang telepono. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang boses niya ay malinaw at matatag nang tumawag siya sa pulis. Hello, pulis? Sigaw niya sa telepono, sapat na malakas para marinig ng lahat. Kailangan ko ng tulong. Isang katulong. Ninakaw niya ang apo ko. Ang pangalan niya ay Rina. Gumuho ang mundo ni Amara. Sinubukan niyang tawagan ang cellphone ni Rina. Hindi ito matawagan. Nagsimula siyang manghina. Ang kanyang mga tuhod ay lumambot. Napakapit siya sa isang silya para hindi matumba. Ang isip niya ay nagtatalo. Ang imahe ni Rina na nagliligtas sa kanyang anak laban sa imahe ni Tito Marcelo na umiyak sa takot. Ang tiwala laban sa katotohanan na nasa harap niya. Ilang sandali lang, dumating ang mga pulis. Ang bahay ay napuno ng mga unipormadong lalaki. Paulit-ulit na tinatanong si Tito Marcelo. Paulit-ulit niyang ikinukwento ang parehong storya, ang panloloko, ang pagtulak, ang pagtakas. Napatungo si Amara, napahawak sa kanyang dibdib, ang sakit. Ang sakit ay bumabalik. Ang pakiramdam na mawalan ng anak sa pangalawang pagkakataon. Biglang bumukas muli ang pinto. Pumasok si Lorenzo, galing sa trabaho. Natigilan siya nang makita ang kaguluhan. Ang mga pulis, ang umiiyak na si Tito Marcelo, ang nagwawalang si Doña Felicidad at si Amara, na mukhang isang basag na manika sa isang sulok. Tumakbo ang kanyang ina, papalapit sa kanya, yumakap ng mahigpit. Lorenzo, anak! Humagulgol si Doña Felicidad sa balikat niya. Ang pamangkin mo, kinidnap ni Rina si Nico. Napatingin si Amara kay Lorenzo. Hinintay niya ang reaksyon nito, ang gulat, ang galit, ang pagkasindak, ngunit wala. Si Lorenzo ay nanatiling tahimik. Ang mga mata niya, habang nakatingin sa eksena sa harap niya, ay hindi nagpapakita ng takot. Ang mga yon ay malamig, matalim, at puno ng isang nakakatakot na pagkaunawa. Binaliwala ni Lorenzo ang pagkakayakap ng kanyang ina. Binaliwala niya ang mga tanong ng mga pulis. Binaliwala niya ang humihikbing si Tito Marcelo. Isang tao lang ang tiningnan niya, si Amara. Nakita niya ang pagkalito at sakit sa mga mata nito, at sa sandaling iyon, alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Walang imik siyang naglakad, tinahak ang hagdanan papunta sa ikalawang palapag. Bawat hakbang niya ay mabigat, bawat yabag ay umalingaw-ngaw sa gitna ng kaguluhan. Lorenzo, saan ka pupunta? Sigaw ng kanyang ina. Kailangan ka namin dito. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya hanggang sa marating niya ang pinto ng kanyang study. Pumasok siya at nilak ito mula sa loob. Isang malalim na hininga. Umupo siya sa kanyang silya,
Kinuha ang kanyang cellphone at binuksan ang security app. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nagbabadyang galit. Pinindot niya ang icon ng camera sa sala. Tapos, pinindot niya ang playback. Inatras niya ang oras ng 30 minuto. At doon, sa maliit na screen ng kanyang telepono, pinanood niya ang buong dula-dulaan. Napanood niya ang pagdating ni Tito Marcelo. Napanood niya ang pag-uusap nito at ni Rina. Nakita niya ang pagbibigay nito ng kahon, ang pagbaba ni Amara, ang pag-abot kay Nico. Ang lahat ay mukhang normal, inosente. Pero dahil alam na niya ang katotohanan, nakita na niya ang mga detalye. Ang pilit ng ngiti ni Tito Marcelo, ang bahagyang pag-aatubili ni Rina. Ang tiwala sa mukha ni Amara na siyang pinakamasakit sa lahat. Pinanood niya silang lumabas ng bahay. Lumipat siya sa kamera na nakatutok sa driveway. At doon, nakita niya ang lahat ng malinaw na malinaw. Ang pagbukas ni Tito Marcelo ng pinto ng kotse. Ang maingat na pag-upo ni Rina sa loob, yakap si Nico. At ang mabilis, sinadyang pagsara ng pinto. Nakita niya kung paanong agad na lumingon si Tito Marcelo sa paligid. Tinitiyak na walang nakakita, bago mabilis na umikot papunta sa driver's seat. Nakita niya ang pagsilip ni Rina sa bintana. Ang mukha nito ay nagpapakita ng pagkalito, pagkatapos ay pagkatakot. Nakita niya ang pagsubok nitong buksan ng pinto, pero nakalak na ito. Pinanood ni Lorenzo ang pagmamadaling pagpunit ni Tito Marcelo sa sarili nitong damit, ang pagsabunot sa sarili nitong buhok, bago tumakbo pabalik sa loob ng bahay para simulan ang kanyang palabas. Isang malamig na galit ang bumalot sa puso ni Lorenzo. Ito ay mas masahol pa sa kanyang inakala. Isang perpektong plano, isang perpektong patibong, ngunit hindi pa siya tapos. May isa pa siyang kailangang malaman. Inatras niya pa ang video ng 5 minuto bago pa man dumating si Tito Marcelo sa sala. Pinili niya ang audio recording function ng camera. Pinalakas niya ang volume. Narinig niya ang tunog ng pagdating ng kotse ni Tito Marcelo. Pagkatapos ay narinig niya ang pagbukas ng pinto sa front. Ilang sandaling katahimikan. At pagkatapos, ang boses ng kanyang tiyuhin, mahina ngunit malinaw na nakuha ng sensitibong mikropono ng kamera. "Nandito na ako, tita. Anong gagawin ko?" Isang saglit na paghinto. Malinaw na may kausap ito sa cellphone. At ang sumunod na boses na narinig ni Lorenzo, ang boses na yon ang tuluyang dumurog sa anumang natitirang respeto sa kanyang puso. Ito ay pamilyar. Ito ay malinaw. Ito ang boses ng kanyang ina. "Gawin mo na," sabi ng boses mula sa kabilang linya. Isang boses na malamig, walang emosyon at puno ng utos. Siguraduhin mong magmumukha siyang kidnapper. Clack! Ang tunog ng pag-end call. Napapikit si Lorenzo. Isang ungol ng galit at sakit ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ang katotohanan ay isang matalim na kutsilyo at ngayon, nakabaon iyon ng malalim sa kanyang likod, iniikot ng sarili niyang ina. Dinampot niya ang isang paperweight sa kanyang mesa at ibinato iyon ng buong lakas sa pader. Ang tunog ng pagbasag ay nagbigay sa kanya ng panandaliang ginhawa, ngunit hindi nito nabawasan ang bigat ng pagtataksil na kanyang nararamdaman. Minuto ang lumipas bago kumalma ang nagngangalit na bagyo sa kanyang dibdib. Puno ng determinasyon, pinindot niya ang save at send. Ipinadala niya ang video clip sa kanyang email bilang backup. Pagkatapos, tumayo siya. Binuksan niya ang pinto ng kanyang study. Ang ingay sa ibaba ay naroon pa rin. Ang mga pulis, ang kanyang ina, si Tito Marcelo at si Amara. Bumaba siya ng hagdanan. Ang bawat hakbang niya ay tiyak at may bigat. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Nilagpasan niya ang kanyang ina. Nilagpasan niya ang mga pulis. Dumiretso siya kay Tito Marcelo na kasalukuyang inaaliw si Amara sa sofa. Itinaas ni Lorenzo ang kanyang cellphone
Ang screen ay nakaharap sa mukha ng kanyang tiyuhin. "Tito," sabi niya, ang boses ay kalmado sa isang paraan na nakakatakot. "May ipapakita ako sa'yo." Natigilan ang lahat. Ang bawat ingay sa sala ay namatay. Maging ang mga pulis ay napatigil, nagmamasid. Nakita ni Amara ang pagbabago sa mukha ni Tito Marcelo habang tinititigan nito ang screen ng cellphone ni Lorenzo. Ang kulay nito ay unti-unting nawala. Napalitan ng maputlang-maputla na kulay ng wax. "Aano yan, Lorenzo?" Nanginginig na tanong ni Tito Marcelo. "Ang katotohanan," malamig na sagot ni Lorenzo. "Panoorin mo." Hindi nakita ni Amara kung ano ang nasa video, pero nakita niya ang reaksyon ni Tito Marcelo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Ang kanyang bibig ay bumukas, ngunit walang salitang lumabas. "Ipakita mo sa lahat," utos ng isa sa mga pulis. Ikinonekta ni Lorenzo ang kanyang cellphone sa malaking screen ng television sa sala. At sa isang iglap, ang pribadong video ay naging isang pampublikong palabas. Pinanood ni Amara, kasama ng lahat ang katotohanan. Napanood niya ang pag-uusap ni Rina at Tito Marcelo. Napanood niya ang pag-upo ni Rina sa kotse. Napanood niya ang mabilis na pagsara at paglock ng pinto. At ang pinakamasakit sa lahat, narinig niya ang pag-uusap sa telepono. Ang boses ng kanyang biyenan, malinaw at hindi maikakaila. "Siguraduhin mong magmumukha siyang kidnapper." Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig sa buong silid. Gumuho ang mundo ni Amara sa pangatlong pagkakataon. Pero ngayon, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang nakakagimbal na katotohanan. Si Rina. Inosente siya. Bumagsak si Tito Marcelo sa kanyang mga tuhod. Humagulgol siya na parang isang bata. "Patawarin niyo ako!" Sigaw niya, nakatingin kay Amara at Lorenzo. "Napilitan lang ako. Baon ako sa utang. Si Tita Felicidad ang nag-utos sa akin." Lahat ng mga mata ay bumaling kay Doña Felicidad, ngunit ang reyna ay hindi natinag. Tumayo siya ng tuwid. Ang mukha ay isang maskara ng galit. "Kasinungalingan," sigaw niya, itinuturo si Lorenzo. "Anak na walang utang na loob. Paano mo nagawa ito sa sarili mong ina? Pinagtatanggol mo ang isang katulong laban sa sarili mong kadugo." "Hindi ko pinagtatanggol ang isang katulong, ma," sagot ni Lorenzo. Ang boses niya ay walang emosyon, ngunit bawat salita ay may bigat. "Pinagtatanggol ko ang tama. At higit sa lahat, pinoprotektahan ko ang pamilya ko laban sa'yo." "Walang hiya ka." Tila sasampalin ni Doña Felicidad si Lorenzo, ngunit pinigilan siya ng isang pulis. "Doña Felicidad Almario, kailangan niyo pong sumama sa amin sa presinto para sa ilang mga katanungan." Mahinahong sabi ng hepe ng pulisya. Ngunit si Lorenzo ay hindi pa tapos. Tila may isa pa siyang bomba na hawak. "Hindi lang yan ang kasinungalingan niya," sabi ni Lorenzo. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Naglakad siya papunta sa isang maliit na aparador sa ilalim ng hagdanan. May kinuha siyang isang luma, maalikabok na kahon na gawa sa kahoy. Bumalik siya sa gitna ng sala at inilapag ito ng malakas sa ibabaw ng glass na center table. "Ano yan?" tanong ni Amara. Ang puso ay kumakabog sa pag-aabang. "Ma," sabi ni Lorenzo. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang ina na ngayon ay natigilan. "Naaalala niyo pa ba ito?" Binuksan ni Lorenzo ang kahon. Sa loob nito ay may mga lumang papel at isang kupas na larawan. Inilabas niya ang isang sulat na nanininilaw na. "Nahanap ko ito sa lumang bodega habang naghahanap ng mga papeles. Isang liham pasasalamat," sabi ni Lorenzo. Ang boses ay nagsisimulang manginig sa pinipigilang emosyon. Mula sa isang hilot sa probinsya, nagpapasalamat siya sa perang ibinigay niyo, pero mas nagpapasalamat siya na nakaligtas kayo matapos niyong isilang ang inyong anak. Nanigas si Doña Felicidad.
Ang kulay sa kanyang mukha ay tuluyang nawala. Inilabas ni Lorenzo ang isa pang papel, isang lumang medical record. At heto pa, isang medical record na nagsasabing halos mamatay na kayo dahil sa postpartum hemorrhage. Pero nakaligtas kayo. Isang milagro, sabi ng mga taga roon. Tumingin si Lorenzo sa kanyang ina. Ang mga mata ay puno ng sakit at pagkadismaya. Itinago niyo ito. Ma, itinago niyo ang lahat ng ito sa loob ng 30 taon. Sumigaw na siya sa wakas. Ang kalmadong maskara ay nabasag. Dahil kinakaya niyo. Kinakaya niyo na ang buhay niyo ay sinagip ng isang tulad ni Rina. Isang taong may kaalaman na hindi niyo maintindihan. Kaya niyo siya siniraan. Kaya niyo siya gustong wasakin. Dahil ipinaalala niya sa inyo ang kahinaan na ayaw niyong aminin. Ang bawat salita ay isang dagok. Ang bawat revelasyon ay isang sampal. Ang reyna ng mansyon, ang makapangyarihang si Doña Felicidad, ay hinubaran ng kanyang korona at baluti sa harap ng lahat. Sa sandaling iyon, ang cellphone ng hepe ng pulisya ay tumunog. Opo. Sige, okay. Salamat. Ibinaling niya ang tingin sa lahat. Nahanap na namin ang sasakyan. Ligtas ang katulong at ang sanggol. Iniwan sila sa isang simbahan sa may kanto. Guminhawa ang pakiramdam ni Amara. Isang mainit na agos ng pasasalamat ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Ligtas si Nico. Ligtas si Rina. Ngunit ang ginhawa ay napalitan ng gulat. Sa gitna ng lahat, napahawak si Doña Felicidad sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging hirap. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. At ang kanyang mga labi ay nangitim. Ma! Sigaw ni Lorenzo. At sa harap ng lahat ng mga taong minsan niyang pinamunuan, sa gitna ng mga guho ng kanyang mga kasinungalingan, bumagsak ang reyna. Walang malay si Doña Felicidad Almario bago pa man niya matama ang sahig. Lumipas ang ilang buwan at bubuan. Ang hangin sa mansyon ng mga Almario ay nagbago. Wala na ang bigat, ang tensyon, ang takot. Napalitan ito ng isang magaan, bagaman marupok pa, na katahimikan. Maraming nagbago para kay Rina. Hindi na siya isang anino na gumagalaw sa mga sulok. Hindi na siya isang katulong na iniiwasan. Si Sir Lorenzo at Ma'am Amara ay iginiit na manatili siya, hindi bilang isang empleyado, kundi bilang bahagi ng pamilya. Binigyan siya ng isang magandang silid sa itaas, katabi ng nursery ni Nico. Ang mga ibang kasambahay na nalaman ang buong katotohanan ay humingi ng tawad sa kanya. Ang pinakamalaking pagbabago, gayon pa man, ay makikita sa anyo ni Doña Felicidad. Nakaligtas siya sa atake sa puso, ngunit nag-iwan ito ng marka. Ang dating matikas at makapangyarihang matriarka ay ngayon ay isang anino ng kanyang dating sarili. Gumagalaw siya gamit ang isang wheelchair at ang kanyang mga salita ay kaunti at pinipili. Ang apoy sa kanyang mga mata ay naglaho, napalitan ng isang malayong tingin na para bang palagi siyang nakatanaw sa isang bagay na siya lang ang nakakakita. Isang hapon, habang naglalaro si Rina at ang maliit na si Nico sa hardin, naramdaman ni Rina na may nakatingin sa kanila. Tumingala siya sa bintana ng silid ni Doña Felicidad. Nakita niya ang matanda, tahimik na nagmamasid. Hindi nagtagal, umikot ang wheelchair nito at nawala sa kanyang paningin. Maya-maya, isang katulong ang lumapit sa kanya. Rina, pinapatawag ka ni Donya. Kinabahan si Rina. Ito ang unang pagkakataon na ipinatawag siya ng matanda mula nang mangyari ang lahat. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid. Ang amoy ng gamot ay nanunuot sa hangin. Nakaupo si Doña Felicidad malapit sa bintana, nakatalikod sa pinto. Umupo ka. Mahinang sabi ng Donya, hindi lumilingon. Sumunod si Rina, umupo sa gilid ng kama. Ang katahimikan ay mabigat
Dahan-dahang umikot ang wheelchair ni Doña Felicidad paharap sa kanya. Sa kandungan nito ay may dalang isang tray na may 2 tasa ng tsaa. Ginamit nito ang kanyang nanginginig na kamay para itulak ang tray palapit kay Rina sa isang maliit na mesa. "Uminom ka," sabi nito. Nag-aalangan man, kinuha ni Rina ang isang tasa. Mainit pa. Tinitigan niya ang babaeng minsan ay kinatakutan niya nang higit sa ano paman. Ngayon, ang nakikita niya ay isang matanda, mahina, at malungkot na babae. Alam mo ba, nagsimulang magsalita si Doña Felicidad. Ang boses ay mahina at medyo garalgal. "Buong buhay ko, ang aking pinakamalaking takot ay ang magkaroon ng utang na loob para sa akin. Ang utang na loob ay isang senyales ng kahinaan, isang kadena na nagtatali sa'yo sa isang taong mas magaling sa'yo." Nakinig lang si Rina, hinahawakan ng mainit na tasa. Ang hilot na nagligtas sa akin noon, binayaran ko siya ng malaki para lang makumbinsi ang sarili ko na bayad na ako, na wala na akong utang. Ngunit ang totoo, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa matanda. Ang utang na yon ay dinala ko sa loob ng 30 taon. Nagtago ito sa puso ko na parang lason. Tumingin si Doña Felicidad sa kanyang mga kamay na dati kayang kontrolin ang isang buong pamilya. Ngayon ay nanginginig na lang. "Nang dumating ka, nang ginawa mo ang ginawa mo para kay Nico. Ang lason ay muling nabuhay. Nakita ko sa iyo ang aking kahihiyan, ang aking sikreto. At sa halip na harapin iyon, sinubukan kitang sirain." Itinaas ng matanda ang kanyang paningin at tumitig ng diretso sa mga mata ni Rina. Sa unang pagkakataon, walang pagmamataas, walang galit. Tanging isang malalim na pagod at pagsisisi. Patawad, isang salita. Mahina, halos isang bulong. Ngunit para kay Rina, ang salitang yon ay mas malakas pa sa lahat ng sigaw at insulto na natanggap niya dati. Naramdaman ni Rina ang pag-init ng kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang inilapag ang tasa. Lumapit siya sa matanda, lumuhod sa tabi ng wheelchair nito at hinawakan ang nanginginig nitong kamay. "Pinapatawad na po kita, Donya," sabi ni Rina. Ang boses ay malambing. "Tapos na po iyon. Ang mahalaga ay ang ngayon." Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Doña Felicidad. Dahan-dahan itong gumulong sa kanyang kulubot na pisngi. Hindi ito luha ng pagkatalo. Ito ay luha ng paglaya. Sa sandaling iyon, sa loob ng silid na amoy gamot, 2 babae mula sa magkaibang mundo ang naghilom ng kanilang mga sugat. 1 taon. 1 taon na ang nakalipas mula nang ang kanilang tahanan ay nayanig ng mga kasinungalingan at nasindihan ng katotohanan. Ngayon, sa unang kaarawan ni Nico, ang mansyon ng mga almaryo ay napuno ng isang bagong uri ng ingay. Ang ingay ng tawa, ng masayang kwentuhan, at ng maliliit na yapak ng mga batang pinsan ni Nico. Nakatayo si Amara sa isang sulok ng hardin, hawak ang isang baso ng juice, pinapanood ang lahat. Ang party ay simple lang, malayo sa mga magagarbong pagtitipon na dati laging idinaraos ng kanyang biyenan. Mga malalapit na pamilya at kaibigan lamang ang naroon. Ang bawat ngiti ay totoo. Ang bawat yakap ay taos puso. Lumapit si Lorenzo sa likod niya at marahang siyang niyakap mula sa likuran. Ipinatong ang baba nito sa kanyang balikat. "Maligaya ka ba?" Bulong nito sa kanyang tainga. Ngumiti si Amara at hinawakan ang mga kamay ng asawa na nakapalibot sa kanya. Higit pa sa maligaya. Tumingin sila sa eksena sa harap nila. Si Nico, na ngayon ay isa ng malusog at bibong 1 taong gulang na sanggol, ay masayang tumatawa habang karga-karga siya ni Rina. Hinahabol nila ang mga makukulay na lobo para silang mag-ina sa kanilang kasiyahan. Sa isang silya sa ilalim ng isang malaking payong, nakaupo si Doña Felicidad. Hindi na ito naka-wheelchair, gamit ang isang tungkod.
Kaya na niyang maglakad ng dahan-dahan. May isang maliit ng ngiti sa kanyang mga labi habang pinapanood niya ang kanyang apo. Isang ngang ngiting totoo. Walang bahid ng kaplastikan. Maya-maya, lumapit ito kay Nico at Rina. May inabot itong isang maliit na kahon sa kanyang apo. Isang laruang kotseng gawa sa kahoy. Isang simpleng regalo. Ngunit ang paraan ng pagbibigay nito ay puno ng pagmamahal na hindi pa kailanman nakita ni Amara mula sa kanya. "Happy birthday, apo ko!" Narinig niyang sabi nito. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw. Ang pinakamasayang sandali ng araw ay dumating nang magsimula nang magsalita si Nico. Sa gitna ng kasiyahan, itinuro ng munting bata ang babaeng kumakarga sa kanya. Eta, sabi ni Nico. Ang kanyang maliit na daliri ay nakaturo ng diretso kay Rina. Napatingin ang lahat. Tita, pag-uulit ni Nico, mas malinaw ngayon. Tita! Napaluha si Rina sa tuwa. Niyakap niya ng mahigpit ang bata. Oo, baby. Tita Rina mo ito. Habang pinapanood ni Amara ang eksenang yon, isang mainit na damdamin ang bumalot sa kanyang puso. Naisip niya ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Ang sakit, ang takot, ang pagtataksil. Naisip niya ang milagrong naganap sa ospital. Maraming klase ng milagro, naisip niya. May milagrong galing sa siyensya, may milagrong galing sa pananampalataya. Pero minsan, ang pinakadakilang milagro sa lahat ay hindi isang bagay na bumababa mula sa langit. Minsan, ito ay isang bagay na ipinagkakaloob ng isang tao sa kapwa niya. Ang milagro ng pag-unawa, ang milagro ng pagpapatawad, ang milagro ng isang pusong handang humilom sa sugat ng iba. Si Rina, ang simpleng dalaga mula sa Bohol, ang nagdala ng ganoong klaseng milagro sa kanilang buhay. Hindi lang niya iniligtas ang buhay ni Nico, iniligtas niya silang lahat mula sa lason ng galit at takot na matagal nang bumabalot sa kanilang pamilya. Tumingin si Amara sa kanyang asawa, sa kanyang biyena na natututo ng magmahal, at sa kanyang anak na masayang nasa bisig ng babaeng nagligtas sa kanya. At sa aming tahanan, mananatili siyang si Rina, ang aming tita ng milagro. At dito nagtatapos ang kwento ng pamilya Almario at ng kanilang tita ng milagro. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng ating kwento. Ang pagsulat nito ay isang paglalakbay na puno ng iba't ibang emosyon. Mayroong galit, mayroong lungkot, at higit sa lahat, mayroong pag-asa. Bawat salita ay inialay ko sa inyo, mga mahal naming tagapakinig, na nagbibigay buhay at kahulugan sa bawat kwentong aming nililikha. Sa ating kwento, nasaksihan natin kung paanong ang isang pusong puno ng pagmamahal at kababaang loob ay kayang maging isang milagro sa gitna ng kadiliman. Ipinapaalala nito sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang magpatawad, umunawa, at magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Naway ang kwento ni Rina, ni Amara, ni Lorenzo, at maging ni Doña Felicidad ay mag-iwan ng isang munting aral at inspirasyon sa ating mga puso. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong paglalakbay kasama namin. Hangad namin na marinig ang inyong mga saloobin at damdamin tungkol sa kwentong ito. Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga komento. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.